magpapatuloy sa ating pong series on real faith. Batid naman po ng bawat isa sa atin, noon pa man sa ating series on Galatians, na tayo po ay naligtas hindi dahil sa gawa. No? Ang kaligtasan natin ay dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya nga maliwanag po sa atin yan, sabi dito, for by grace you have been saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Alam nyo, napaka-practical po ni Paul. Kasi kung ang utang po natin ay 100 milyong piso, at tapos babayaran natin ng ating kabutihan ng ipagdadrive kita, ipagluluto kita, o kaya naman ay papadalan kita ng kakanin, hindi ho yun sasapat para bayaran yung 100 million na utang. Tama ba? Kaya ganun din sa Panginoon Diyos. Ang utang natin sa Panginoon Diyos ay eternal death. At hindi mababayaran yan ng ating paunti-unting magbuting gawa. Kaya, pati pag ginawa natin yon, manipulative yon para tayong minamanipula natin yung pinagkakautangan natin. Gagawin ko itong mabuti na to para hindi mo na ako singilin. Pagka ganun, masama pa rin yung motibo. Tama ba? So, hindi pa rin siya mabuting gawa. Kaya, ang ginawa ng Diyos, niligtas niya na muna tayo. Binigyan niya tayo ng regalo ng kaligtasan. We just need to accept it by faith. Amen? Now, ito maganda. After that, parang wala tayong pagmamalaki. Not as a result of works, so that no one may boast. Ngayon, pagka binasa niyo yung karugtong niyan, kaya naman, saka pa lang tayo makakagawa ng mabuti. Dahil ligtas na tayo. Hindi tayo naligtas dahil gagawa tayong mabuti, kundi kaya tayo gumagawa mabuti kasi ligtas na tayo. We have now the freedom to follow the Lord. Amen? Okay ba yan? Now, isipin niyo po mabuti. And then, paano ko nakatitiyak na tama yung faith na yon? Kasi yun ang tanong di ba? Kasi anybody can say, I have faith. Ang problema, ano yung faith? And kung ang faith natin is just like, I believe in Jesus, maging si Satan naniniwala at nanginginig pa. Nakuha ninyo? So, paano ko nakatitiyak na yung faith ko totoo? Yung faith na nagliligtas. Kaya nga, kung maaalala ninyo, sabi natin, yung faith na yon is recognizing and trusting Jesus as your Lord and Savior. Hindi ka lang naniniwala that Jesus is real, hindi ka lang naniniwala that Jesus exists or existed, hindi ka naniniwala that He rose again from kundi, sabi mo, nagdi-depend ka doon. I'm depending on the resurrection of Jesus about my salvation. I'm depending and trusting Him with my life. Yung kumbaga, nakasalalay doon. Kaya naman, real faith is anchored in God and His truth, not in circumstances or feeling. Hindi pwede sabihin, pinanganak ako sa Christian family, ligtas na ako. Hindi ho totoo yan. No, hindi nakabata yan sa circumstansya. Kundi sabi niya, yung talagang nakabata yan sa salita ng Diyos. Hindi yung parang, nag-attend ako talagang na-feel ko na tumayo yung balahibo ko di ba? Sa totoo lang, ginawin ka lang, tatayo na balahibo mo Kaya kung doon yung batayan, wala na, di ba? Medyo mali na. Kaya hindi nakabatay yan sa pakiramdam, hindi yan nakabatay sa sirkumstansya, kundi nakabatay yan sa Diyos at sa Kanyang salita o sa Kanyang katotohanan. And real faith is evidenced by obedience, works, and transformed life. Kung talaga pong mahal natin si God, nagtitiwala ta sa Kanya, ay sumunod ka. Kunyari, pag sinabi ko sa'yo, pag tumayo ka, bibigyan kita 1,000. Sabi ko sa'yo, tayo ka. Sabi ko, naniniwala ka ba, bibigyan kita 1,000? Oo. O, di tayo ka na. Ayoko. Baka hindi mo ko bigyan O, di ka naniniwala. Parang ganun yan, di ba? O, kaya hindi ko man bibigyan 1,000. Wala akong dala. So, I'm just showing you an analogy na ganun yung pag sinabi mo, kung naniniwala ka, alika na. Sumunod ka sa akin. Di ba? If you want to follow me, take up your cross, deny yourself, and follow me. If you truly believe that I can give you salvation, sunod ka sa akin. Yun ang idea. So, susunod ka. Then real faith perseveres to the end. Dahil alam mong ligtas ka, hindi ka susuko. Kasi yun ang pananampalataya Kaya nga, paano ko nakatiyak? Tama yan. Kasi that is exactly what James is trying to tell us. Kaya nga sa book ng James, nakita nyo yung real faith perseveres under trial. Kasi kung ang Diyos ay niligtas ako sa akin pinakamalaking problema, which is sin,
Ano pang klaseng trial ang hindi ko malalagpasan? Kaya if Jesus is with me, who can be against me? I am more than conquerors in Christ Jesus. Amen po? Kaya huwag kayong susuko. Kapag nakakarinig kayo na, magpakamatay ka na, wala ka ng pag-asa, ay huwag ka makikinig. Hindi yan galing sa Diyos. Galing sa demonyo yan. Kasi ang pananampalataya kay Jesus, hindi ka kailangan sumuko. Nakakaintindihan? Tsaka pag sabi, ay, papakamatay na lang ako, ayoko na, huwag kang mag-alala. Kung talagang kukunin ka ni Lord, papatayin ka naman kahit ayaw mo pa eh. Hindi ba? Pero, hindi mo kailangan sumuko kasi every problem is an opportunity for victory. Now, pag-isipan nyo mabuti ha. Yung iba kasi nami-misinterpret. Kailangan maging masaya ka pag may problema ka. Ang sabi, consider it all joy. Ibig sabihin, hindi yan automatic. Pinag-iisipan yan. Sinasadya yan. Hindi yan parang, pag may problema, may problema ako. Baliw ang tawag dyan. Yung consider it all joy, pinag-iisipan mo. Lord, hindi ko man maintindihan yung nangyayari, but I will rejoice because your purpose is always for my good. O, pinag-isipan mo yon. Nakuha nyo, pinoprocess mo yon. Hindi siya automatic. So, para lang maintindihan natin, Lord, hindi ko na talaga maintindihan, hindi ko alam gagawin ko. Ang ganda ng pangako niya, kasi if you lack wisdom, ask for wisdom, and He will give it to you generously. Lord, ako may kasalanan without finding fault. Hindi ka niya susumbatan. Kasalanan mo yan Hindi. Mirpak na lumapit ka, you're asking help, God is always there to help. Nagkakaintindihan? Kaya huwag ka magdududa. You just follow His instruction. Now, ang ganda nito, pinakita rin sa atin na kaya we obey His word. Kasi if you truly trust Him and believe in Him, sundin mo yung instruction niya. You'll never fail. Now, you might look parang seemingly failure yung ibang mga nangyayari, pero hindi yun failure kasi it's still a process. Basta tatandaan nyo, He is the Alpha and the Omega. Pag sinabi mong He is the Omega, parang kumbaga, He has the last winning card. Okay ba yun? Nasa kanyang huling halakhak. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Nasa kanyang huling halakhak dahil siya ang panalo. O, diba? Pero wag ka naman matulog, nasobrahan ka naman Diba? Wag naman, mayroon pang oras. Diba? So, ganun din. So, today, we will consider po yung idea na yung real faith nagmamahal without favoritism. Bakit importante yan? Now, isa sa palatandaan ng Kristyanismo, hindi tayo kilala sa ating purity. Bagamat pure dapat tayo, no? We need to be holy. Tama yon. Pero ito yung problema. Paano kung nagkamali yung kapatid mo? Paano kung nadapa? Anong gagawin mo? Sasapakin mo? Tatadyakan mo? Alin ang isang malungkot sa Christianity, no? Kapag may nalaglag, nagkamali, ang unang tendency, hindi namin kilala yan, hindi siguro Christian yan. Ang dali nating magtaboy ng ganon. Tatandaan natin, we are all sinners saved by the grace of God. Kapag may nagkamali, ano dapat natin gagawin? Sabi ganon, if you caught a brother in a sin, sabi ganon, restore that brother gently. Na matulungan natin siyang makabangon ulit. Kaya nga, carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Nagkakaintindihan tayo. Kaya kahit sa pamilya, yung anak mo, ang tigas ng ulo mo, lumayas ka na dito, hindi na kita anak. Yung ganong mga attitude, hindi ganong totoong pagmamahal. Kasi ang pagmamahal, kahit anong mangyari, anak kita at tutulungan kitang makabangon. Hindi kita pababayaang magkasala ng tuloy-tuloy, but I will try my best to help you stand up again and walk according to the plans and purposes of God. Nagkakaintindihan? So ganun din dapat ang ating attitude bilang mga Christians. No, pakisabi mo sa katabi mo, kahit makatulog ka, sa oras na ito, pwede kang sumandal sa balikat ko. Ayan. Di ba? Kasi bakit? Hindi naman kita huhusgahan. Ba't naman tulog ng tulog to? Hindi to Christian. Hindi naman. Minsan may sakit sila and dito na lang nga nakatulog. Di praise God. Di ba? Nakatulong pa tayo. No, hindi mo kailangan uminom ng gamot. So, nakatulog ka. Pero ganun pa man, kung tulog ng tulog, iba ng usapan niyo. Tingnan niyo lang, baka patay na. So, balik na tayo dito. So, kaya sabi ng Bible, saan tayo kilala? Sabi niya, a new commandment I give to you that you love one another, even as I have loved you. Anong standard? The way Jesus loved us.
And sabi niya, that you also love one another. By this, all men will know. Paano nga? All men will know that you are my followers, you are my disciples, because you are so morally pure. Yun ba sabi? Because you're not committing mistakes. Because you're so faithful. No. Because you have love for one another. Nagkakaintindihan? Kahit sa pamilya, kahit sa mag-asawa, manintindihan mo ang sumusunod sila kay Jesus? Hindi dahil perfect yung kanilang relationship, but because they love one another. Amen? Are you following? Kaya dito ho ang palatandaan. Ang problema, paano ba talaga magmahal? Kaya ang ganda ng definition ni James when it comes to Christianity. Sabi niya, pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this: to visit orphans and widows in their distress. Meaning they're so loving that they care for those who are distressed. Di ba? Talagang may mga problema. Sample lang yung orphans. Kasi at that time, ang hirap ata ng maging ulila. Diba? Sample lang yung widow. Kasi yung widow, wala na silang support. Kaya talagang, sabi niya, pero yung Christians, they care for them. And to keep oneself unstained by the world. In other words, yung Christian, it moves towards the vulnerable. Yung mga mahihina. Hindi sila nagtataboy ng mga mahihina. Sa halip, sila mismo ang umaakay at tumutulong sa mga ito. And it resists the value system of the world. Ano ba yung value system ng world? Hindi nyo ba napansin sa mundong ito? Kung sino lang ang maganda, yun ang bida. Manood kayo ng sine. Pag pangit, kontrabida. Di ba? Kahit gwapo siya, papapangitin ng ugali, papapangitin ng dating, para yun ang kontrabida. Pero yung gwapo, naku, kahit bastos, basta maginoo, pwede na. Sa totoo lang, kaya nga hindi ako pwedeng maging artista eh. Kasi pang kontrabida lang ang gagawin sa akin, o kaya pampakain lang sa buhaya. Kasi nga, ganun ang mundo natin eh. Yun ang mundo natin. Pag gwapo, yun ang bida. Pag pangit, sorry ka. Google Ping ka. Jug. Pag bida, jug. Pug. Siya pa rin ang panalo sa huli. Walang kalaban-laban ng mga pangit. Kawawa talaga. Di ba? Kaya ngayon, ano sinasabi ng Diyos? Kaya sabi niya, katulad ng isang pangyayari sa church, may isang church, sabi niya, everyone is welcome here. Ganyan. Everyone is welcome him. Technically speaking, yes. Talagang okay. People came in, they were greeted, they attended the service, they enjoyed. But over time, something became clear. Napakaliwanag. Ibang tao naaalala, ibang tao hindi. Hindi napapansin. Yung ibang tao, naiimbitahan pa. Minsan kumain. Iba naman ay hindi na rin. Parang wala silang, parang it doesn't matter whether they exist or not. Walang nagsasabi na you don't belong here. But one thing they already noticed, we are not treated the same. Kaya minsan pagpasok pa lang, kahit sa mga ushers, magandang hapon po. Yung iba pasok, tinignan lang. Yung iba hindi pinansin. Yung iba parang hindi sila nag-e-exist. Trabaho nyo yan. Dapat lang, batiin kami. Parang hindi natin sinasabi yon, pero in our hearts and action, ginagawa natin. Hindi dito yun hindi dito Sa umaga yun. Pero, sa umaga ibang church. Hindi dito. Now, what I'm trying to say is this, kilala natin kung sino tayo. Minsan sama-sama na nagkikita na sa elevator, coming from one service, believing that we all belong to Jesus. Pero pagdating na doon, hindi na nagpapansinan. Minsan nag-uunahan pa. At yung papasok na medyo may saklay pang ganyan, hindi siya pang insulto, inunahan pa. Hindi dito yon. Sa ibang service. Sa ibang church. What I'm trying to say is this, you know who you are. And I pray that we will learn this afternoon. Sinasabi ni James sa atin ganito. Sabi niya, my brethren, look at the words, do not hold your faith in our glorious Lord Jesus Christ with an attitude of personal favoritism. Sabi niya, huwag mong hayaan yung pananampalataya mo na parang merong bagay na nagsasabi, nagpapakita ka ng pagtangi.
Kaya yun po ang ating pong titignan. In fact, yun po ang ating pong memory verse. Alam niyo po, gandang-ganda ako sa sinabi ho ni Paul Tanchi kanina umaga. Sabi niya, yung favoritism, hindi ba natin masabi, hindi, wala akong ganyan. Kasi naalala ko nung nagpunta ako sa Holocaust Museum, yung meron papasukin kang gate doon eh. Are you a prejudice? Are you not? Ako, nung una pumasok, punta na kagad ako sa prejudice kasi talagang prejudice naman talaga ako eh. Mapili akong tao, hindi naman ako yung mabait talaga sa parang tanggap ko lahat eh. Inaamin ko yung aking kahinaan. Ngayon kanina, sabi ni Pastor Paul, tuwan-tuwa ako, sabi niya ganun, minsan nga sa text pa lang eh. Di ba? Pag nag-ring, alam mo yung pagpangalan eh. Okay lang yan. Pero pag halimbawa lang, yung ginagalang mo talaga, naku, siya to. Di ba? Parang agad-agad, nagre-react ka agad eh. Pero wala yan, okay lang yan. Hindi sagutin. May mga ganon. Nakuha ninyo? Sabi ko, totoo din yun, no? Kaya ako, sa totoo lang, isa sa pinakaayaw ko yung hindi sumasagot sa text eh. No? Sa totoo lang. Pero hindi ko i-demand sa lahat. Hindi ko sinasabing, ako yun. Kapag di mo ako sinagot, okay lang sa akin. Kasi hindi kita kontrolado. Ang kontrolado ko, yung ako. Kaya as much as possible, sumasagot ako. Di ba? Yun ay kung kilala ko. Pero kung di ko kilala, hindi ko sinasagot. Baka utangan ako eh. Buti na sigurado. Di ba? Biro lang. Pero what I'm trying to say is this. Siyempre, pag di mo kilala, mahirap naman. Pero pag kilala ko, sasagutin ko yan. Kahit anong mangyari. Kasi kahit late, kahit na 1 taon na, lumipas, sasagot pa rin ako. Kasi, naalala ko kasi, mayroon ko nakita ba naman, 2019 pa yung message? Nagulo talaga ako, hindi ko kasi alam na mayroon palang ganun, yung request, message request, mayroon palang ganun, hindi ko alam eh. So sabi ko ganun, 2019 pa! Pastor, tulungan mo ako, magpapakamatay. Buhay pa kaya to? Sabi ko ganun, napaisip ako, Panginoon Diyos, baka patay na ito. Takot ako. Tinext ko na lang. Pag text ko naman, sumagot, ay buhay. Praise God. Di ba? Kaya nakakatakot eh. Di ba? Yung ganun. Kaya, ang tanong lagi dito eh, who gets my time? Yun yung sinabi niya kanina eh. Who gets my grace? Who gets my patience? And why? Minsan kasi mapagpasensyo tayo sa ibang tao, pero sa ibang tao, hindi. Di ba? Minsan, pagka may nag-istorbo sa atin, papansinin natin, pero yung iba, hindi. Ang tanong, kapag ganoon, mayroong favoritism. Mayroong pagtangi. Nakuha niyo po? Andiyan pa kayo? Ngayon, tanongin sarili niyo, kayo po ba, may favorites din ba kayo? Ayan. Nagpapakita din ba kayo ng pagtangi sa tao? Ayan. Sa totoo lang, lahat ho tayo may problemang ganito. But God is reminding us to love without favoritism. So let this be our memory verse. Huwag natin kalimutan My brethren, do not hold your faith in our glorious Lord Jesus Christ with an attitude of personal favoritism. Okay ba? Pakibasa natin sabay-sabay. Para ma-memorize natin. My brethren, do not hold your faith in our glorious Lord Jesus Christ with an attitude of personal favoritism. Okay ba yan? So para hindi na natin makalimutan, alalahanin natin to kasi mamaya maintindihan nyo kung bakit. So our message for this afternoon is love without favoritism. Because real faith loves without favoritism. So real faith loves without favoritism. Bigat nito Now, kaya nga, ulitin ko anong pinagagawa ng Diyos sa atin? Love without favoritism. Walang tinatangi. God wants us to love everyone. It is an expression of who God is. Paano? Kaya sabi ng Bible, stop showing favoritism. Period. And sabi niya, see people God's way and show Christ-like mercy. So what does it mean? Let's start. Stop showing favoritism. Now, ito po yung ibig sabihin niyan. My brethren. Sino sinusulatan niya? Yung word na brethren, plural ng brothers yan or sisters, magkakasama. So, generic yung term. My brethren, mga kapatid. So, this refers to Christians. This refers to people. Now, why? Kasi in this world, we cannot force people not to show favoritism because that's the world operates. Yun ang mundo. Mag-a-apply ka kapag ikaw ay maganda. Di ba, naalala nyo, pag kayong pinahaba yung buhok, gumanon-ganon lang, tanggap na. Nahilo ako dun Biglang tanggap na kagad.
Pero pagka yung tsura pa lang, minsan ginajudge na natin. Kaya yung word na favoritism dito, parang hinuhusgahan natin ayon sa muka. Kaya iba sa atin pang nakita pa lang, masamang tao yan. Wala pang ginagawa yon. Mukha pa lang. Parang, ako naalala ko, dahil hindi, ito walang walang pag-iinsulto sa maiitim. Sa Pilipinas, masyado tayo sa kulay. Kaya naubos ang papaya sa atin eh. Napansin niyo kung bakit ang tinola natin sayote na lang. Kasi nga, ginagamit, kailangan magpumuti tayo. Kasi pag maputi ka, iba. Kaya nga nagpapaturok ng gluta. Di ba? Bakit? Kasi pag maputi ka, iba yung tanggap sa'yo eh. Hindi naman totoo yun dapat sa kulay. Kaya nga minsan, parang, minsan, ang hinuhusgahan natin sa itsura eh. Pag parang, kumbaga, wala pang ginagawa, naligo na't lahat. Dahil maitim, marumi yan. Diba? Alam ko yan kasi ganyan ang tawag sa akin, baluga, nognog, mabaho, at napakasakit. And isipin nyo, okay lang yan sa mundo, normal yan. Pero sa Christians, kung ganun pa din, anong alalang mararamdaman ko? Lord, mahal mo ba ako? And alam nyo ba, kapag meron tayong victimhood mentality, it affects the way we deal with people. Kaya nga si Christianity is a redemption, a redeeming religion. Bakit? Nililigtas tayo sa mga victimhood mentality. Nilaligtas tayo sa mga pakiramdam na we are not important because we are important in the eyes of God. The mere fact that He's telling us not to show favorites, God is telling us, kahit hindi ka napansin, papansinin kita because you are important to me. Yun ang ating Diyos. Are you following? Kaya nung sinasabi niyo ito, huwag kayong magtangi. Kasi ayaw niyang ganun ang pagtrato natin sa iba. Pero we cannot expect others not to do this to us. But somehow, tayo, kontrolado natin ang ating sarili, we should never show favoritism. But if they do, don't worry. Our God takes notice of us. Hindi niya tayo babaliwalain. Pinapahalagahan niya tayo. Yun ang isang bagay na huwag niyong kakalimutan. Tayo, huwag tayo magpakita ng paborito. Pero, kung sila ang magpakita ng paborito at hindi tayo paborito, huwag kang mag-alala. Si Lord, paborito tayo. Because He showed us grace. He showed us His favor. Kaya doon na tayo panatag. Now, the reason why I'm telling you that, nagkaroon ng experiment. Yung mga babae mag-a-apply ng trabaho, interviewin sila. Nilagyan sila ng scar. Sabi niya, bago sila interview, nilagyan sila ng scar. Tingnan natin paano magiging experience niyo kung madi-discriminate kayo o hindi. And in that experiment, surprisingly, nilagyan sila ng scar. Nung nilagyan na sila ng scar, pinakita sa kanila sa salamin. Nung pinakita sa salamin, i-retouch natin ulit. Without them knowing na binura na ulit yung scar. Pagdating lang sa interview, tinanong ka lang experience. Hindi nila alam na wala na yung scar ha. In their mind, they were being discriminated. In their mind. What does it mean? Meron ng victimhood mentality. Kaya just imagine, if we Christians, pagdating natin sa labas, dala-dala natin yun. Samantalang, if we show no favoritism, dito pa lang na-encourage ka na, I am accepted by God, I am not a victim, I am a contribution, I am a blessing to the world. Ibang-iba na yung attitude natin bigla. Tama? Hello? Kaya minsan, ang dala-dala natin, utak biktima. Kasi, kahit dito, nararamdaman mo yon. But I'm telling you this, the very reason God commanded us not to show favorites, just to tell us, I care for you as I care for everyone. Don't ever think of yourself as nothing, as useless. Because to God, you are useful. Kaya tayo naman, with that in mind, let us never show favoritism. Isipin niyo epekto sa mga taong napapo. Tingnan niyo na lang epekto kay Joseph at sa mga kapatid. Gusto siyang patayin dahil sa favoritism. Di ba? Tingnan niyo na si Esau at saka si Jacob. Muntik nang iisawin ni Esau si Jacob sa inis dahil sa, di ba? Favoritism. Tingnan niyo na lang po, dito ako tuwa kay Lord eh. Tingnan niyo na lang si Leah. Hindi gusto ni Jacob. Mas gusto niya si Rachel kasi mas maganda si Rachel. Pero si Lord,
binibigyan ng anak si Leah. Dahil sa pakiramdam niya, hindi siya mahal. Pero si Lord, sabi niya, ikaw ang bibigyan ko ng anak para mahalin ka ng asawa mo. Are you following? Hello? Kaya gusto ko yung prayer ni Jabez. Pagpalain mo ko ng totoo nang hindi nila ako hinahamak-hamak. Dahil para alam nila, kayo ang aking Panginoong Diyos. And I pray for all of us here na pagdating natin, Lord, inutusan mo akong wag magpakita ng paborito. Pero ako mismo, meron akong victimhood mentality. Iligtas mo ako dito. Pagpalain mo akong totoo na hindi lang ako hinahamak-hamak at hindi ako manghamak ng iba. Are you following? Andiyan pa kayo? So, ito po'y napaka-importanting paalala sa ating lahat. Kaya ito isipin natin ayaw ng Diyos na magbabatay tayo sa panlabas na anyo lamang ng tao. Because faith in Christ and favoritism cannot coexist. For us Christians, maari mong maranasan, pero wag na wag nating iparana sa iba dahil sa atin. Nagkakaintindihan? Hindi dapat Bakit? Because Jesus Christ is not merely Lord. He is the Lord of glory. Kumbaga, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng kalwalatian, kay Jesus lang. Hindi sa itsura ng tao, hindi sa itsura ng pastor. Minsan kahit tayo, hindi tayo maingat akala lang natin, hindi sa isa-isa, minsan sa pastor din. Ayan, okay yan. Ayan, wag yan. Ang pangit. Naranasan ko na yan. Naalala ko, inimbitahan ako. Hindi ako ang naimbitahan. Yung isa kong hindi pa ako dito noon sa iba pang ministry. Inimbitahan yung senior namin. Nagkasakit. Sabi niya, Bong, ikaw pumunta. Siyempre, hahanap ng pinakapoging pastor yon. Wala na siyang mahanap na iba. Ako na lang. Hindi pa tapos ko yun naman Dito na. Pinapunta ako. Pagpunta ko doon, na-disappoint yung nag-imbita. Kasi ina-expect nila matangkad, maputi, at saka Inglesero. And dumating, maliit, maitim, malaking mata. Sabi niya, bakit itong dumating? So hindi lang ako ina-expect. Sabi ko, ako po yung pinadala ni pastor kasi po wala po, may sakit po siya. Alam niyo yung aser? Nakaupo akong ganyan Inabot yung tray. Pinatong ba naman sa ulo ko? Sabi ko, Lord naman, ano ba naman to? Sabi, anak, relax ka lang. Huwag kang mag-alala. Di ka man papansinin. Nandito ako, pansin na pansin kita. Di nung nagsalita na ako. Pagkatapos ko magsalita, ayun, sa awa ng Diyos, tinulungan niya ako at pagkatapos sabi niya, Pastor, pwede ba namin kayong maimbitahan ulit? Sabi ko sa kanya, hindi na pwede. Joke lang. Walang gano'n. Joke lang yun, joke lang. Walang pagmamalaki, siyempre. Pero what I'm trying to say is this, minsan mapagusgat tayo sa panlabas na anyo. Ito na naman, meron na naman ganun pangyayari. Dito naman, inimbitahan ako para sa isang league ng mga leaders doon sa lugar na yon. Di ko na sasabihin kung saan, baka mahusgahan pa sila. So ito na. Ang imbitado ulit, yung senior namin. Lagi na lang nagkakasakit. Ako pinapunta. Nung ako po napunta, sabi ko, alam niyo kung saan ako nilagay? Divided session. Yung isa sa plenary, yung isa sa tabi ng escalator. At ako yun. Nilagay ako sa escalator at 8 lamang ang nag-attend. Sabi ko, Lord, ang layo ng binyahe ko. Tapos, ito lang madadatnan ko. Anak, relax ka lang. I know exactly the plan. So I did. Nagsalta ako, I gave my best, kahit 8 lang, walang favoritism, kasi kahit 8 yan, bigay mo yung best mo. Tama? Alam nyo, yung nag-attend na 8, hindi ko alam, sila lang pala yung mga organizer. Kasi nga, walang umattend sa akin, sila na lang umattend, nahiya sila sa akin. Yung pala sila yung organizer. Umiyak po yung isa sa mga umaattend. Tapos sabi niya, Pastor, hindi po darating yung aming pong guest of honor. Pwede po ba, kasi sa plenary na yun pwede po ba kayo na lang? Sabi ko, ay, nakakaya naman po. Hindi kasi talagang hindi dumating Kayo na po magsalita sa aming lahat. Importante po yung sinabi ninyo. So to make the long story short, ako naging guest of honor. Ulitin ko masama yung nagpapakita ng pagtangi dahil lang sa itsura. Ganun pa man, yung Diyos natin ang mapapanghawakan natin kasi hindi siya tumitingin sa itsura. Kaya naalala ko si David, di ba? Nung a-anoint ng magiging hari, 8 yun, yung 7 kapatid, nandoon na siya. Hindi sinama.
Kung kayo yung tatay, isa sa mga anak mo, i-anoint ko, be excited ka na. Kaso, yung pinakabunso, si David, hindi man lang isinama. Nandun nagpapastol. Nung tiningnan na, una, yung panganay, pangalawa, pangatlo, pangapat, sabi ng Panginoon, huwag kang titingin sa panlabas. Kasi yung gwapo, matangkad. Hindi yan. Ang sabi niya, hanggang sa naubos, wala ka na bang ibang anak? Biglang sabi niya, ay meron pa. Biro mo, hindi isinama. Ibig lang sabihin, dapat excited ka, isama mo lahat. Hindi isinama, hindi niya pinapansin yung bunso. Dahil bunso naman yan eh. Hindi na, walang kinabukasan yan. Pero sa Panginoon Diyos, pagdating ng bunso, siya ang inanoint. At siya ang naging hari ng Israel. Kaya mga kapatid, isang bagay yan. Itong command na to, it speaks volume on how God relates to us and at the same time, how He wants us to relate with others. Nagkakadidihan? So tingnan mo yung katabi mo. Huwag mong uhusgahan yan. Ayon sa kanya itsura. Di ba? Minsan, ang dali nating magbigay ng label. Kasi sabi ng Panginoon, nagbigay na example si James. Kasi nangyayari ito. Ibig sabihin, nangyayari sa kalita mo. Kaya binigay siya ng example. Sabi niya, if a man comes into your assembly with a gold ring and dressed in fine clothes, there also comes in a poor man in a dirty clothes. And you pay special attention to the one who's wearing the fine clothes and say, you sit here in a good place. And you say to the poor man, you stand over there and sit down by my footstool. Grabe naman. Siyempre, ang gara ng suot sa modern times. Wow! Nakapanerai! Yung relo laki-laki. Yung wow! May Rolex pa! Tapos meron pang diamante sa tenga. Kahit tutuli lang yun, diamante. Di ba? Ang ganda ng kasuotan, naka-Armani. Kahit hiram lang kay Mang Manny. Tapos, wow, yung sapatos, iba. Di ba? Talagang, ano sabi na, yun na nga, Salvatore. Di ba? Iba. Pero masakit sa paa yun. Pero pagdating, iba to. Sa totoo lang, kala natin wala tayong ganung problema, no? Meron tayong ganung problema. Subukan nyo pag may pumasok na artista dito. Ang iba na gano'n, papicture tayo. Ang pag-ibig, hindi iniisip yung pakinabang na magpapapicture. Ang pag-ibig, respetuhin natin yung privacy niya. Nag-worship siya dito, wag natin gambalain. Hindi yung nakikinig yun ng message. Bisan walang galang yung ibang tao. Hindi kayo ito walang ganun dito eh. Sa iba. Di ba? Alam nyo, minsan meron tayong ganung pagtangi. Minsan kahit sa mga ushers, hindi dito sa iba. Ay, si senador. Wag, kasama sa flood control yan. Relax ka lang. Wag ganun. Kasi tayo mga Pilipino, basta may posisyon, may titulo, mayroong, di ba, celebrity, may tendency tayo magbigay ng kakaibang honor eh. Ang tanong, hindi naman masama yun. Ang problema lang, ano yung iniisip natin, ano yung pakinabang natin sa halip na ano yung magiging contribution natin sa kanila. Yun, magkaiba yun. Kaya ang pagtangi, yung pang nag-iisip ka, i-entertain natin to. Ito magdadala ng pera sa atin. Teka muna, si Lord of Glory ang nagbibigay ng pera sa atin, hindi tao. Are you following? Kahit, tukso rin sa mga pastor yun nag-imbita sa'yo, yung nagla-love gift. Punta ka doon. Wag. Yung love gift, instrumento lang sila. Si God ang nagpo-provide, hindi sila. Kaya wag nagpapatali na para ka ng aso na kung saan ka hatakin, susunod ka. Walang ganun. You serve the Lord. Hindi magbabago yung message dahil lang mayaman siya. Baka tamaan. Walang ganun. Ang issue is this the truth? And let him repent before Jesus Christ because nobody else can save that person but Jesus. Hindi nagpapakita ng importansya dahil lang sa kanyang kakayanan. Kaya natutokso ang marami sa atin na kailangan maganda rin ang ating suot. Kailangan may buhaya sa dibdib kahit bungi. Di ba? Wala nang ganun. Our worth is not based on what we wear. Our worth is because Jesus died on the cross for you and for me. We are worthy before Jesus
Because He loves us and He created us in His image. Period. Nagkakaintindihan? Kaya huwag tayo matukso sa ganun. Kasi yung tukso na yon nangyayari tuloy sa atin. Kaya tayo, kailangan din magsuot tayo ng magaganda. Hindi masama yon. Pero what I'm saying is, ano yung pinaka-motivation? Kaya nga ho dito, napaka-importante, may intentionality. Same church, same worship, same sermon, but different treatment. Hindi lang to sa mayaman, sa mahirap. Minsan meron tayong pinapapurang tao. Kahit mahirap sila, minsan pinabobura natin. Ang mahalaga, are we treating them all with respect and love? Are you following? Yun ang idea ng Panginoon Diyos. Kaya nga, ang punto ni Jesus, tinan mo, have you not made distinction among yourself and become judges with evil motives? Na para bagang, yan, worthy of heaven kasi mayaman siya eh. Yan, mahirap yan. Okay na sa impyerno yan, sanay na yan. Walang ganun. Kahit naman yung iba naman, ganun din. Ay, mayaman yan. Layo tayo dyan. Mayaman yan. Hindi, ang idea dito, anong motive mo? Di ba? Yung iba sabi, ay, ayoko magpa-picture. Akala niyo sa akin, como celebrity siya. Hindi naman yun ang issue eh. Yung pride inside. And yung feeling that we are the center of the universe. Yun ang issue. Kaya nga, sakit namin yung mga lalaki. Kahit may problema kami, hindi kami magpapa-counsel. Bakit? Nakakalalaki yan. Ba't ang magpapa-counsel dyan? Di ba? Yun ay showing judgment based on appearance. Wag. Ang babae naman, counsel naman ng counsel. Di ba? Parang ang pag-asa ng nila doon sa tao na yun. Wag. Kay God pa din. Let God be the center of everything. Are you following? Kahit sa pastor, minsan may tendency tayo ganun. Pastor, pag-pray mo ako kasi pag ikaw nag-pray, palagay ko gagaling ako eh. Di totoo yan. Ang dahil ko lahat ng pinag-pray, patay. Ang kagalingan galing sa Lord, wala sa pastor. Ikaw mismo, you are God's favorite. He cares for you. You can run to Him at any moment. Because He listens to us, not because of us, because of Jesus who is in us. Are you following? Kaya doon tayo nakafocus. Doon tayo nakatingin. Naunawaan po? Kaya ho, sa totoo lang sa Pilipinas, ang hirap natin, kahit na nag-aaral kami, pagka nag-i-English, matalino yan. Pag hindi nag-i-English, hindi marunong. Sino nagsabi? Tingnan nyo nga, iniwan na tayo ng mga Koreano, hindi nag-i-English. Iniwan na tayo ng mga Hapon, hindi naman nag-English. Pag-isipan nyo mabuti tayo, pa-English, ano nangyari sa atin? Yun, hindi natin alam kung ano yung nangyari sa atin. Binabaha na lang tayo. Hindi masama mag-English because we're in a global setting. Hindi ko sinasabi na pagdating sa labas, huwag kayong magpaganda. No, because you know how the world operates. Be intelligent. Be presentable. But in the way we treat each other, we don't base it on their external appearance. Nagkakaintindihan? Kaya ho, yun ang sinasabi ng Diyos sa atin dito. Kaya favoritism is not a poor etiquette. It is spiritual arrogance. Parang sinasabi natin, alam ko, itong tao na to mabuti o masama, itsura pa lang. Yun ang sinasabi natin. Para yan sa wedding, pag-attend ng wedding, may ordinaryong lalaking dumating, sabi niya, andyan yung pangalan ko. Sige po. Hintayin niyo po, hahanap ko kayo ng upuan. Pero pag may dumating na napakagara ng kasuotan, tagang wow, ibang-iba ang dating. Hininga pa lang, iba na yung dating. Ang lakas. Sir, dito po kayo maupo. Automatic yon, isang maganda. Wag, kung nangyayari yan sa wedding, wag mangyari sa church. Wag mangyari sa ating day group. Wag mangyari sa ating gatherings. Wag mangyari sa ating pagtitipon-tipon. Wag mangyari sa ating pakikitungo sa ibang mananampalataya. Are you following? Yan ang hangad ng Diyos sa atin. Kaya nga ulitin ko, favoritism does not shout you are unworthy. It whispers you are less important. Ayaw ng Diyos yan. Kaya nga ho, pero wag nating mamasain kasi minsan, strategy versus favoritism, magkaiba yon. Yung strategy, you seek people for Christ. Minsan may mga tao na yun ang paraan. Hindi pa sila Christian eh. So yun ang naintindihan nila. You show them special attention.
because you want to win them to the Lord. Hindi to win them for your advantage. Nagkakaintindihan? Kaya naman, sabi niya, kayong favoritism uses people for advantage. And strategy gives equal dignity and equal truth. Pareho lang. Hindi nagbabago yung message dahil lang sa kakaiba siya, may posisyon sa buhay. No, favoritism gives special treatment and soften the truth. Alam niyo, kahit tayong mga Christians, minsan kahit alam na natin na masama yung tao, inaatake ang Diyos, sobrang sinusuporta natin kasi may pakinabang tayo. Pero kung alam natin na yan ay hindi mabuti, wag. Alam nyo na hindi mabuti, ba't mo pa susuportahan? Naintindihan? Kaya doon pa lang alam na natin kaagad kung ano yung nagtutulak sa atin, ano yung nagmo-motivate sa atin sa ating mga decision making. Kaya nga si Paul, sabi ni Paul, I have become all things to all people so that I may by all means save some. So, tama lang na meron tayong kakaibang pakikitungo sa ibang tao, hindi para pakinabangan, kundi para sila'y madala sa Panginoong Diyos. Iba yon. Strategy yon. Naunawaan po? Andiyan pa kayo? Kaya, huwag niyo isipin na, uy, grabe, pinapakita ng favoritism. Ulitin ko hindi tayo naghahangad ng equal treatment sa tao. Ang hangad ng Diyos, tayo ang magtrato ng pantay-pantay sa iba. Because we cannot expect all people to treat us the way we wanted to be treated. But we are to treat others the way we wanted to be treated. Because that is exactly the essence of love. Do unto others what you want others do unto you. Are you following? We cannot expect them to do that to us, but we should keep on doing to others what we want others do unto us. Yan ang pinagkaiba. Kaya when James was telling this, hindi para hanapin natin yung papunta sa atin, kundi ano yung gagawin natin sa pakikitungo natin sa ibang tao. Naunawaan? Tuloy tayo. Kaya ano yung favoritism? It is unjustified partiality. Treating some people better than others based on appearance, status, wealth, influence, education, gender, religion, ethnicity, or position, often for personal gain at the expense of others. Yun ang ibig sabihin ng favoritism na ayaw ng Diyos. Nakakaintindihan? Now, so paano natin gagawin yun? See people God's way. So in other words, whenever we judge people, hindi masamang mag-judge, meron tamang pagja-judge. Pag sinabi ng do not judge others so that you won't be judged, hindi sinasabi ng Lord na hindi ka na pwede mag-judge. Kasi sabi rin doon, do not throw your pearls to swine. So in other words, you're judging. Di ba? Kasi ang idea, may tamang paraan ng pagja-judge. It's not to be critical, it's not to find fault, but to be discerning. Yun ang idea. So whenever we look at people, understand, paano bang tingin ng Diyos dyan? Kaya sabi ng Lord. Let's continue. Listen, my beloved brethren. Did not God choose the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He promised to those who love Him? Now, this is something very important. Sabi nga, di ba ang Diyos pinili niya yung poor of this world? Yung poor of this world, not necessarily lamang yung mga mahihirap, kundi poor enough to understand that they need God. Kasi may mga mahirap na they don't think that they need the Lord. They're still thinking that they are capable of doing or saving themselves. Hindi yun poor. Ito yung poor na alam nila they don't have anything else but God. Kaya kahit mayaman yan, hanggat hindi nila nakitang pangailangan nila sa Diyos, hindi sila poor. Pero kung nakita nila yung pangailangan sa Diyos, poor yun. Kaya ang Panginoon Diyos, minsan yung mga kahit may mga kaya, biglang nasadsad, doon sila tumatawag sa Panginoon eh. Kasi that's the time they realize that they're not God and they need help. Tama ba? Andiyan pa kayo? Kaya tingnan nyo, ilan sa atin ang nakakilala sa Panginoon dahil sa matinding problema na hindi natin alam kung ano gagawin natin? Ang dami. Di ba? Ang dami din nagtaas sa kabay. Pero, sa totoo lang, marami sa atin, we're so helpless that we know there is no one else to help us but the Lord. Iba naman, okay lang. Talagang part ng buhay to. Kaya minsan hindi nila ma-realize kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay nila. Kaya ito ang dapat natin maintindihan. Tingnan nyo, even God Himself, sabi niya, for consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble, but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong.
And sabi niya, and the base things of the world and the despised God has chosen, the things that are not, so that He may nullify the things that are, so that no man may boast before God. So, don't ever think na pinili tayo ng Diyos kasi mababait tayo, mas magaling tayo kaysa sa iba. Ang totoo niyan, wala nga tayo ipagmamalaki. And yet, God saved us. God chose us to be part of Him. Nagkakaintindihan po? Napakahalaga ho nating maintindihan. Kahit sa ministry, privilege lang yun. Kasi anytime, anything sa atin can be taken away in a day. Si Job na lang lahat nawala, isang araw lang Kaya walang magmamalaki sa atin. And I knew this because in my life, there was a peak in the ministry where everybody was trying to, klaro, gusto namin makinig kay Pastor Bong. Pero in just one day, tanggal ako. Tapos na. Doon ko naintindihan, Lord, wala talagang magmamalaki sa inyo. Kasi isipin mo lang, ang lakas-lakas. Bigla ko lang, nagpa-check up ka lang. Dahil sumakit lang yung tiyan mo. Uy, biglang malalaman mo, may cancer ka na pala. Wala kang pagmamalaki sa Diyos. Mira, grabe, nag-exercise ako, grabe. Nag-gym ako. Habang nag-gym ka, nalaglag lang yung weights. Sa mukha mo pa. Diba? Wala kang pagmamalaki. Kung inaakala natin tayo may control ng lahat ng bagay, I'm sorry to tell you this, we are not. Kaya unless we realize how poor we are, we can never understand our need of the Lord. Kaya sabi ni Lord, ang mga pinipili ko, yung mga talagang nakita nila yung pakawalan nila, and there I use them to shame the wise. Diba? Pag-isipan niyo buti. Nakakatuwa, no? Sa atin, ang daming mahihirap, ang saya-saya. Ang daming mayayaman, ang lungkot-lungkot. Pero nagpapakitang masaya sila, pero sa totoo lang, hindi sila masaya. Kasi kung masaya sila, ba't sila gumigimik? Ba't sila nagpupunta kung saan-saan para humanap ng kasiyahan? Kaya naalala ko, nagpipreach ako sa isang lugar, sabi niya, Pastor, huwag kang magbabago kasi nagpunta na ako sa punchline, sa laugh line. Lahat na ng mga, yung comedy bars, pinuntahan ko na. Hindi ako naging masaya. Napansin ko doon sa service mo, yung mga taon, saya-saya ng mga mukha pag lumalabas. Naki-attend ako. Ayun, tinanggap ko si Jesus. Ang saya-saya ko na. Diba? Kaya, hanggat hindi na nakita yung talagang walang solusyon sa mundo, hindi hahanapin si God. At anong pinagmamalaki natin? Wala. Ang isa lang alam natin, si Jesus is glorious and is willing to help everyone who calls upon Him for help. Diba? Kaya nga, wow, yes Lord, you are indeed wise. And remember this, we are all poor, and you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. And remember, ang yaman, wala sa dami ng pera, kundi sa kalalagayan ng puso na hindi ka nag-aalala. Yun ang mayaman. Dami mo ang pera, alala ka naman ng alala. Baka mawala to. Paano kung nagsara yung bangko? Di mahirap ka? Samantalang, ito nga naalala ko sino mas masaya? Yung may sasakyan na lagi namamatay sa traffic, nung namatay, tapos ayan na yung MMDA, Lord! Biglang nung nandyan na, brung, hallelujah, mandar. O yung relax kang, okay na okay, walang experience na gano'n. Pero every time na you do something, Lord, thank you, I see your presence in my life. Di ba? Yun ang mayaman. Sabihin mo sa katabi mo, mayaman ka ba? Ayan. Pagka ang puso mo'y kontento, yun ang mayaman. Kaya sabi nga ng Lord, sa totoo lang, kawawa rin ang mga mayayaman na hindi na nakita ang kanilang kahirapan. Sabi niya, the disciples were amazed at this word, but Jesus answered again, said to them, Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Kawawa. Silang mahirap. They could not see their poverty before the Lord. Kawawa. Samantalang sa atin, ang dali nating nakita kasi wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Di ba? Alam natin that we need Him. Kaya naman tuloy tayo, sabi ni James, but you have dishonored the poor man. Is that the rich who oppress you and personally drag you into court? Sabi yung mga hindi Christian, yung mga hindi Christian na mayayaman, di ba yan ang mga nang-aapi sa atin? Di ba yung mga sabi, ay mga buang against kayo? Di ba? Yan yung mga naninira na stupido ang Diyos. Di ba? Yung mga may posisyon, yung akala lang makapangyarihan sila. Malalaglag din sila sa sahig. Walang mayaman sa Diyos, kundi siya lang ang karapat-dapat na makapangyarihan. Nagkakaintindihan?
Kaya wala tayong ipagmamalaki. Now listen to this. The tragedy is not the poor lack faith. The tragedy is that the church sometimes lacks sight. Walang vision. Hindi na nakikita yung reality ng Diyos. Hindi na nakikita na ang kanilang kinabukasan nakasalalay sa Diyos. Yun ang mas masakit. Kaya sabi ni James, do they not blaspheme the fair name by which you have been called? Sino mga nangaapi, mga may posisyon, mga kilala, as if they thought they're powerful. And yet, yung mga Christian, bulag na bulag because of their feeling nila may advantage sila, they support even the evil. Patawarin tayo ng Diyos. Kaya I command the rich to be humble enough. Why? Sabi ng Bible, instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God who richly supplies us with all things to enjoy. Sino nagsusupply? Sino nga? Si God. Siya nagsusupply ng joy. Hindi ang Enchanted Kingdom. Hindi ang Disney. Si Lord. And sabi niya, who richly supplies us with all things to enjoy. Instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. And look at this, storing up for themselves the treasure of a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is life indeed. Anong totoong buhay? Kay Jesus. Now, let's continue. Kaya sabi niya, if however you are fulfilling the royal law. Why royal law? Because God is the King of Kings. According to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. You are doing well. Now, what does it mean to love our neighbor? Naalala niyo pa po ba yung kwento ng Good Samaritan? Sabi ng Panginoon, who is my neighbor? Yan ang maling tanong. Hindi tinatanong, who is my neighbor? Are you acting as a neighbor to someone? Anong ibig sabihin? Kasi yung favoritism, yung rangko ng tao yan, pinoproteksyonan nila yan. They protect comfort, they prefer status, withholds mercy, who deserves my love. Kaya parang, kinalala nyo, yung nakakita yung mama, gulpi sarado, na-hold up. Nakita nyo, yung pinaka-priest, lumayo nakita pero umiiwas. Tapos yung isa naman, yung Levite, umiiwas din. Hindi nyo sila masisisi dahil baka busy sila, baka marami silang gagawin. Pero kung sino pa yung parang kaaway, hindi niya kakampig, Samaritan. Ang Samaritan, para sa kanila, kaaway nila yan. Pero yun pa yung tumulong. Kahit na mayroong posibleng mga hold-upper pa sa paligid. Pero tinulungan niya, ginamot niya, yung baon niya, yun ang ginamit niya. Para at dinala niya, sinakay niya pa sa kanyang asno. Siya na tuloy ang naglakad. Tapos inasikaso niya pa. At ibinilin pa, nagbayad pa in advance. Kung anong kailangan. Sabi niya doon, sino ang kapitbahay sa kanila? Yun ang tanong ni Jesus. Yung gumawa ng mabuti. So hindi tinatanong sinong kapitbahay. Ang tinatanong, kapitbahay ba tayo sa ibang tao? Yun yung walang issue ng boundaries. Yun bang tanggap niya kahit anong cost and they respond to need. Hindi sila tumitingin lamang sa kalagayan. Tinitingnan niya yung pangailangan ng tao and gives mercy freely. And they see those who need the love of Jesus. Pakisabi mo sa katabi mo, pag-pray mo ako, maging mabuti akong kapitbahay. Di ba? Kasi hindi tayo mabuting kapitbahay, sa totoo lang. Kahit ako, hindi ako mabuting kapitbahay. Nung minsan nga, pinagsabihan ako ng kapitbahay namin. Buti na lang, sinabihan niya ako. Kasi nag-park sila sa harapan namin, galit na galit ako. Hindi ako makalabas agad. Tapos sinabihan niya ako, hindi mo naman pag-aari yung kalye. Oo nga. Masungit ka Oo nga. Sabi ko, patawarin niyo po ako. Hindi ko po naisip. Buti ngayon, kaibigan na kami. Kasi wala naman ako pagmamalaki. Talaga namang masungit ako Buti na, sinabi niya. Iba sa atin, nakangiti lang ganyan. Pero siya saksakan, sungit mo. Tapos pa, good morning, sir. Diba, parang parang sa opisina, good morning, sir. Pagtalikod, kalbo. Hindi ganun ang puso ng isang mabuting kapitbahay. Nagkakaintindihan? They do good to their neighbors. Now, let's continue. Sabi niya, but if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors. Yung pagpapakita ng pagtangi, kasalanan yan.
Hindi yan, normal lang yan. Natural lang sa atin yan. Hindi naman natin pwedeng pigilan yan. Hindi. Pag nagtatangi tayo, based on their appearance, based on their status, based on their title, it's a sin. Huwag nating isipin na hindi, wala yan. Kaya nga, sin is still sin. Even when culturally normal. Kaya sa atin, ulitin ko, hindi natin ine-expect na tratuhin tayo with favor. But as Christians, we show people no favoritism. Amen? Yun ang sinasabi ng Lord. Kaya sabi niya, whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all. Kaya kung iniisip natin, babait ako, sumusunod ako sa lahat ng batas, yun lang nagpakita ka ng favoritism, you disqualified ka na sa langit. Lahat tayo makasalanan na. Buti na lang, niligtas tayo ni Jesus. Naunawaan? Kaya kung inakala natin, ako, mabait ako. Hindi. Nagpapakita ka ng favoritism? O yun. Nagkasala ka na sa lahat. Bakit naman? Kasi yung favoritism, do not commit adultery, also do not commit murder. Now, if you do not commit adultery but do commit murder, you have become a transgressor of the law. Bakit naman yung ginamit? Hanapin nyo nga sa Ten Commandments kung saan dyan yung favoritism. Nahanap nyo ba? Wala. Bakit naman murder at adultery yung ginamit? Kasi sabi ng Matthew, ang murder ganito, you shall not commit murder. Whoever commits murder shall be liable to the court. Tama ba? And yung galit ka lang sa kapatid mo, shall be guilty before the court. Di pa rin ang murder yun. Yun lang sinabi mo sa kapatid mo, wala kang kwenta. Guilty ka na before the Supreme Court. Ibig sabihin, wala nang appeal. Yun lang, sabi nga, sinabi mo sa kapatid mo, mangmang ka talaga. Sabi niya, shall be guilty enough to go into the fiery hell. Alak ka. Murder pala yun. Alam niyo ba yung angry dito? Hindi yung galit yung puso mo. Hindi. Yun lang, meron kang distaste sa tao. Nakita mo lang yung mukha, asar ka na kagad. Murder na yon. Ilan sa inyo ang merong ganong pakiramdam sa mukha pa lang na ibang tao? Yung iba, wala pang pinapakitang mukha. Tinig pa lang. Boses pa lang. Ano ba yan? Yung iba, amoy pa lang. Naaamoy ko na dito. Di ba? Hindi mo nakikita yung mukha. Amoy pa lang, galit ka na. Yun, sabi niya, distaste. Paano sabi mo, wala ka, hindi ka dapat nandito. Kaya itong dugtong ha, tining dugtong. Therefore, if you are presenting your offering at the altar and there remember that your brother has something against you, sabi niya, leave your offering there before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come and present your offering. Oops! Sino sa inyo, ang meron kayong mga kaibigan dati, nagkasama ng loob at hindi na kayo nagpapansinan? Hindi na kayo nag-uusap? At parang hindi mo na siya pinapakailaman. Wala na siyang favor mula sa iyo. Kasi parang sasabi mo, hindi okay lang ang buhay ko nang wala ka. That's murder. Pag-isipan niyo mabuti. Minsan, akala natin Christian, okay lang yun, Christian naman kami. Pero hindi na natin kinakausap dahil nagkasamaan ng loob. Come on. Yung ibig sabihin ng reconcile, parang walang nangyari. Kaya dun pa lang alam nyo na may pagtangi. Kasi kung yung taong yan, isang taong kagalang-galang, hindi mo iisiping makipag-away dyan. Kasi importante yan. Presidente, aawayin mo. Ano ka, loko ka ba? Kung close ka dyan, close. Presidente yan. CEO ng company yan. Ano ka ba? Huwag mong aawayan, matatanggal ka. Kaya kahit na minsan hindi ka na pinakatunguhan ng tama, mabait ka pa din. Di ba? Pero pag yung ordinaryong tao, wala namang magagawa yan, okay lang yan. Huwag mo na pansinin yan. Wala ka namang may tutulong sa yan. Favoritism yun. Okay tayo? Okay pa tayo? Pakisabi mo kay Renato. Renato, huwag kang magpapakita ng favoritism, ha? Ayan. Kaya sabi ng Lord, kaya ingat tayo. So, paano ating gagawin? Show Christ-like mercy. Magpakita tayo ng habag
katulad ng habag na natanggap natin mula sa Panginoon. Tingnan niyo po So speak, so act those who are to be judged by the law of liberty. Ano sinasabi niya? Kaya kung magsasalta kayo at gagalaw kayo at gagawa kayo, katulad ng alam ninyo that you are to be judged by the law of liberty. Ano ibig sabihin nun? Hindi kanya i-judge to condemn you. Since you are saved by the grace of God, since the law has been fulfilled by Jesus Christ Himself, ano sinasabi niya? Sabi niya, you will be judged with the law of liberty. In other words, you will be judged with a God-shaped or grace-shaped law. Kaya dapat ganun din ang kilos ninyo. Now that you have received grace from the Lord, not because of your action, not because of your goodness, but simply because of the goodness of God, dapat ganun din kayo sa ibang tao. Nakuha? Yan ang sinasabi niya. Kasi sabi niya, for judgment will be merciless to one who show no mercy. Mercy triumphs over judgment. If you show partiality, you are committing sin. Ano sinasabi niya? Kung totoong nakaranas ka ng mercy, dapat merciful ka rin sa iba. Pero kung hindi ka merciful, most probably, hindi mo naintindihan yung mercy ng Diyos, kaya hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay na wala ka. Naman. Kaya kung alam nating naligtas tayo sa biyaya ng Diyos, walang dahilan na hindi tayo mabuhay sa biyaya ng Diyos. Kaya pakinggan po natin ang isang patotoo ng isang buhay na talagang nakaranas ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. And dawa po ay lalo tayong ma-encourage na wala pong bagay na mahirap sa Diyos dahil lahat ay importante sa Panginoon. Andito po si Christina. Let me just end with this verse. Sa huling araw, the Lord will bring judgment to all of us. Sabi nga sa Matthew, let me just read this to you. Sabi niya, all the nations will be gathered before Him, and He will separate them from one another as a shepherd separates the sheep from the goats. And He will put the sheep on His right and the goats on the left. Ano sabi niya? For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was stranger and you invited me in, naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. And sabi niya, then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you stranger and invite you in, or naked and clothe you? When did we see you sick or in prison and come to you? And sabi niya dito, the king will answer and say to them, truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of mine, even the least of them, you did it to me. At alam niyo, continuation yung kabaliktaran. But anong naging sitwasyon? The sheep, hindi ho yung gumabauting gawa nila kaya sila liligtas. Naging sheep sila at ang na-differentiate sila sa goat. Kasi if we truly belong to the flock of Jesus Christ, being the sheep of Jesus Christ. My sheep know my voice and they follow me. Remember? Normal sa kanila to feed the hungry. Diba? To clothe the naked. To give drinks to the thirsty. Kasi, yung bawat ginagawa natin sa Panginoong Jesucristo. So when we don't show any favoritism, we are treating everyone as Christ Himself. Kaya ho, alam natin kung tayo sa Panginoon o hindi. Dahil hindi natin pwedeng pilitin ang isang bagay na hindi tayo. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, alam ho ninyo, ang totoong, sabi ni Kristo, alam nyo na kayo ang aking alagad because you have love for one another. Dito pa lang sa atin bilang magkakapatid, I pray that we will show no favoritism. I pray that we will reflect the mercy of Christ to everyone. I pray that we will treat each other with respect. Guardia, tagalinis, usher, bantay sa parking, wala ho yung pinagkaiba. And you will be surprised na iba sa kanila naglilingkod as parking assistant. Pero sa totoo lang, may-ari sila ng kumpanya. But they are humble enough to serve everybody. Yung iba sa atin, mahirap na nga tayo, mayabang pa tayo. Kaya patawarin tayo ng Panginoon Diyos. And hindi gusto ng Diyos na parang trying hard tayo magpakabait.
He wants us to come to Him with humility and acknowledge His mercy. Nang sa ganon, we can pass on the mercy that we receive from Him to others. Hindi tayo kailanman magiging merciful kung walang mercy tayong natanggap mula sa Diyos. Kaya mga kapatid, kilala mo kung sino ka. If you acknowledge that somehow you are showing favoritism, God is telling you, come. I will embrace you with my mercy that you may love everyone equally. Are you willing to accept that you need me as your Lord and Savior? And that you need my grace in order for you to experience the law of liberty. Kaya kapatid, mas alam mo kung sino ka. Kung kinakausap ka ng Diyos ngayon, maging sa mga nasa online, kung kinakausap ka ng Diyos ngayon, bakit hindi ka magpakumbabang, itaas mong kamay mo, sabi mo, Lord, patawarin mo ako po yun. Lord, I know I cannot be merciful to anybody. Meron po ako sama ng loob sa ibang tao. Maliban na matanggap ko yung mercy ninyo. Kaya naman, Panginoong Diyos, thank you na minahal mo ako kahit sino ako. At namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. At muli kang nabuhay para bigyan ako ng bagong buhay. Buhay na walang pagtangi sa iba, kundi buhay na nagmamahal tulad ng pagmamahal na naranasan namin mula sa inyo. Kapatid, kung yan ang loobin mo, manalangin ka at sabi mo, Panginoong Hesus, pagharian mo ako. Pagharian mo ako at mabuhay ka sa akin nang sa ganon, maipahayag ko ang pag-ibig mo at ang iyong awa sa ibang tao na walang pagkukunwari, kundi bukal sa puso naming magmahal dahil sa pag-ibig ninyong aming naranasan. Salamat po, Panginoon Jesucristo. Salamat po sa pagmamahal niyo sa amin. Salamat po sa sukdulan niyong biyaya. Dalangin namin, Panginoon Diyos, di lamang ang mga nanalangin ngayon, kundi ang bawat isang narito ngayon, aming Panginoon Diyos, ang bawat pamilyang aming nire-represent. Father God, allow us to love with no favoritism. Allow us, Father God, to reflect your love, your merciful love, and your gracious love towards others. Panginoon, kung meron kaming sama ng loob kung kanino man, palayain mo kami. And allow us, Father God, to reflect your love, to reflect you as our glorious Lord, Jesus Christ. Thank you, God. We love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen.